So the title of our lecture is Alternative Filmmaking, Social Advocacy Cinema, and the Stories from the Margins. Okay, so ang topic natin na pag-uusapan ngayong araw na ito, siyempre alamin muna natin ano ba ang alternative cinema, konting background, no, general perspectives, anong pagkakaiba ng alternative cinema in other forms of filmmaking or mode of production. At after nito, one of the subgenres of alternative cinema ay ang tinatawag nga natin social advocacy cinema. So kilalanin natin ano ba ang social advocacy cinema or social advocacy filmmaking. Maraming topics na pwedeng pag-usapan sa subject na ito. But for today, pwede muna tayong mag-focus sa content and the narrative structure of social advocacy cinema. Ano ba ang kwento ng ating mga kababayan, kwento ng ating lipunan na makikita natin sa ganitong klase ng pelikula. At yung mode of production, distribution, and exhibition na siguro ay nabasa nyo na doon sa article na aking nasulat para sa Plaridel Journal. Kung nabasa nyo yon, it's a good background, no? Para mas maintindihan nyo yung pinanggagalingan ng mga kwento ng ating mga tinatawag nating marginalized sectors of society. Yung nasa Plaridel Journal, it's an article na tinatalakay yung mode of film practice. Paano ginagawa ang social advocacy cinema, no, from the hands of what we call alternative multimedia collective. So it's more on the film process. No? So for today, since nabasa nyo naman yung article at may alam kayo sa proseso na kanyang ginagawa, alamin natin ano ang nasa loob ng mga kwentong yun. At paano nila ito kinukwento. No? Meron ba itong sinusundang storytelling format or structure? No? At kung sakali mang sinusunod nila yung dominant narrative structure, paano sila nagde-deviate, no, from the traditional and from the conventional type of storytelling. At samahan na rin natin ng film movements in social advocacy cinema na kahit pahapyaw lang, no? Kasi ang gandang i-compare ng social advocacy cinema that we have here in the country with the cinematic traditions that also emerge, no, in the history of world cinema, especially that this, what we call film movements, also emerge, no, as a reaction to the social, with the social problems, issues that the filmmakers and those people encountered during those times at sa sarili nilang bansa. No? So ang tawag natin doon mga film movements or cinematic traditions. No? Kung familiar kayo sa katulad ng Soviet montage film movement, Italian neo-realism, what else? Third cinema, no? Mas maiintindihan natin yung pinanggagalingan nila at ng social advocacy cinema at ano ang relationship nila sa isa't isa. So hanapin natin yon. Okay? Sino dito yung familiar, no? Siyempre sa mga pelikula na ginagawa ng Star Cinema, yeah, or Viva, Regal, GMA Films, yung kahit isa, dalawa o ilang pelikula, nakapanood na kayo ng movies coming from them. Say yes sa chat box kung nakapanood na kayo nun. Sige lang, go ahead. Definitely, no? Kahit hindi pa kayo nag-aaral ng filmmaking, no, as an ordinary audience, na-encounter nyo na ang mga pelikula galing sa ating mga mainstream studios. And not only the local mainstream cinema. Madalas din sa atin, no, lalo na at nagkaroon ng Netflix, no, mga streaming media platforms, ay mas madali sa atin ang ma-access ang mga pelikulang Hollywood. Well, kahit wala pa namang Netflix ay talagang sikat na ang Hollywood films kahit dito sa Pilipinas. Maybe you as film students, aware kayo na ang ganitong klase ng pelikula, alam natin yung kanilang objective, alam natin yung kanilang goals, ang kanilang motivation sa paggawa ng ganitong mga films. No? Well, tinatawag nga silang mainstream film dahil galing nga ito sa mga commercial studio.
no, nakatulad ng Star Cinema, Viva, at marami pang mga Hollywood large-scale studio productions. And aside from being mainstream, dahil profit-oriented ito, kaya tinatawag din natin silang commercial cinema, commercial films. Let's admit it that this type of filmmaking is the most dominant form of cinema that the Filipinos know. Kahit yung mga, especially the ordinary audiences, Filipino audiences that we have, ang alam nating pelikula, no, normally, ay kung ano lang yung nakikitang ina-advertise o pinopromote ng ABS-CBN para sa Star Cinema Films, isn't it? Kung ano lang yung nakikita natin, pre-pandemic times, no? Kung ano lang yung nakikita natin nakalagay sa cinema theater ng Trinoma or ng SM Cinema. Kung ano lang yung mga pwedeng mapanood sa mga cinema theaters katulad ng SM Cinema and Trinoma Cinema, it is as if that this is the only form of cinema, no, na nag-exist. And not only in the Philippines, but with the whole world, no, globally, no, ang lakas ng influence ng commercial mainstream cinema, especially the full-length narrative features. Okay, I'm not against, no, with this kind of cinema. Siyempre, hindi ko objective na i-demonize, no. I mean, we respect, no, this kind of filmmaking, at ito ay talagang malaking industry, malaki yung naitutulong nito kahit sa mga tax din na kukuha natin from them, yung mga sa mga movie tickets, etc. So, nagpapalakas ito ng industriya ng pelikula, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. But what's my point? Why am I showing this? No? At ano yung ipapakilala ko ngayong araw na ito? At anong kinalaman nito sa alternative cinema at sa social advocacy cinema? No? Commercial or mainstream cinema is just one of the many forms of filmmaking. No? Maraming mga klase pa ng pelikula, no, na pwede nating ma-encounter, no, since the invention, development of cinema up to this day, no, at nag-evolve pa tayo sa ating pagpepelikula. No? May tinatawag tayong rhizome map of cinema. No? Ibig sabihin nito ay marami tayong mga iba't ibang klase ng pelikula na pwedeng mapanood. At ilan sa mga nabanggit ko nga ay yung mainstream films katulad nung nasa previous slide, at syempre yung mga independent films, no, from Cinemalaya, Cinema One Originals, ano pa, Cine Filipino, Cinag Maynila, no, at marami pang mga nagsulputan ng mga sinasabing independent film festivals, no, kahit dito sa Pilipinas. At yung nauusong merging ng mainstream at ng independent films, no, yung pinagsasama yung kanilang conventions, yung storytelling structure, the aesthetics, etc. Kaya ngayon may tinatawag na rin mainstream films. But anyway, so these are just labels. But if you will notice, no, in the rhizome mapa, no, ng pelikula, ilan lang sila, di ba? Mainstream, independent, mainstream, at sa iba pang mga area ng mapa na yan, nag-e-exist pa ng iba pang klase ng pagpepelikula. Siyempre, we cannot afford na isa-isahin na o ano yung mga difference nila sa isa't isa, at may mga instances din na halos magkakapareho at nag-overlap. No, but definitely no, may mga distinction, characterizations ang bawat isa sa kanila. So, what I'm saying is that when we study filmmaking and different forms of cinema, let us acknowledge that mainstream and independent cinema or mainstream films, even here in the Philippines, ay part lang po sila ng rhizome map of cinema. Because Philippine cinema or the national cinema, we advocate that it is diverse. We cannot restrict it or limit it to one dominant form or practice only. No? Nagkataon lang na ang commercial, mainstream at independent, ito yung pinakasikat. But there are other films, no, that we can see, that we can acknowledge, that we can enjoy, no? At marapat lang 'yon na alam natin, lalo-lalo na at tayo ay mga film students.
At sa rhizome map na yan, no? Sa rhizome map na yan, makikita rin ang social advocacy films, or we can also call it social advocacy cinema, kung ito ay collection of social advocacy films in various forms. At ibabalik ko ulit dito, yung mga mainstream independent main na yan, yung mga pwede kong masabi na yung mga nasa labas niyan, yung mga naka-color blue na yan, sa labas ng mainstream independent or main films, no? We can consider them as alternative cinema. No? Yung mga pelikula na nasa labas ng commercial film studios. Okay. Yeah, tama sir, no? Bukod sa third cinema, ay meron pa ngang fourth cinema. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng konting background. Sir, bakit mo nasabi na sila ay mga alternative cinema? O yung mga pelikulang karaniwan ay nasa labas ng commercial movie making. Okay. So what is alternative cinema? We also call it other cinema, di ba? Ibang pelikula. Kasi nga yung alam natin na pelikula is yung nakikita natin sa Trinoma, SM, ABS-CBN, TV, Star Cinema, no, or lalo na sa Netflix din, no? Pero may iba pa palang pelikula sa labas nun. Kaya sila yung other cinema. Or most of the characteristics, features of alternative films ay nag-oppose, no, doon sa convention, tradition, standardization na nakasanayan natin mula sa mainstream filmmaking. Kaya tinatawag ding counter cinema because there is a tendency to oppose, no, the dominant or the conventional features of mainstream filmmaking. So first, the term alternative as an adjective is a counter thesis to the dominant or conventional, like what I've said. When applied in cinema, it refers to a practice that deviates. So lumalayo siya, nag-oppose, no, from the hegemonic mode of production, storytelling, and aesthetics na madalas po natin nakikita. Okay. So, siyempre, wag naman sa akin manggaling lang, no, yung definition ng alternative cinema. To make it more credible, tingnan natin sino yung mga film scholars at ano ang sinabi nila tungkol sa alternative filmmaking. Unahin na natin si Professor Nick de Ocampo, no, one of the pioneers, no, when it comes to alternative cinema movement in the Philippines. Alternative cinema for de Ocampo is also known as independent cinema. Take note of that. This is independent cinema because if we will follow the real definition of independent cinema, it is actually, we can actually see it, no, in the form of alternative cinema. Medyo naiiba na kasi ang definition ng independent cinema sa panahon ngayon. Medyo parang nako-commercialize na. Sabi nga nila, mainstream or indie film is the new mainstream. May mga ganong mga argument, no, or mga film scholars, film critics na nagsasabi noon. Pero according to De Ocampo, kung susundin natin ang totoong definition ng independent cinema, mga pelikula na or these films are made without the capitalization, machinery, and influence found in the making of commercial films, di sakto. Iyon talaga yung goal, no, at mismong ginagawa ng alternative cinema. So in short, it is a form of cinema that exists outside the confines of commercial movie making. From Professor Nick de Ocampo. Another one from Professor Rolando Tolentino, no, former dean of UP College of Mass Communication and now also a professor in UP Film Institute. Alternative cinema is the real independent filmmaking because they abide by a mode of production that does not depend on film festival circuit. Katulad ng mga indie films coming from Cinemalaya, mga Cinema One Originals, yung mga film festival circuit or institution na nagbibigay pa rin ng malaking pera, no, at may intention pa rin na sana ay mayroong return of investment. Kumita pa rin, no, kahit paano yung pelikula sana. No, pero yung alternative cinema, no, hindi nila kailangan nung ma-commercialize, no, yung ganong klase ng pelikula. Hindi kailangan sumali sa mga parang commercialized independent film festivals. At
hindi rin sobrang naghahangad, no, ng malaking pera from other cultural institutions. Pero minsan ay sinusuportahan din sila nito, no, para sa kanilang production or para sa kanilang mga film screenings or film festivals na ino-organize, no? Katulad ng NCCA, no, yung mga ganon. Minsan kasi ay sinusuportahan din sila noon. But in short, no, or simply put, hindi sila sobrang dumidepende, no, sa pera ng mga malalaking institutions as much as possible. And alternative cinema, not only from the local film scholars, but even with the film scholars abroad. No? For example, kilala nyo siguro, no, si Laura Mulvey, of course. Ano ang alternative cinema para sa kanya? It provides a space for a cinema to be born which is radical in both a political and an aesthetic sense. So the keyword is radical, no, opposition to dominant ideologies and practice. So doon pa lang pareho kay Laura Mulvey, no, china-challenge na natin, no, yung ginagawa ng mga malalaking pelikula na alam natin. So to be born which is radical in both political and an aesthetic sense and challenges the basic assumptions of the mainstream film. Malinaw sa kanya, this type of filmmaking, we challenge the practice of mainstream films. And of course, now from Bordwell and Thompson, now they also acknowledge that these types of films as distinct alternatives to distinguish documentary from fiction. Kasi ang pag sinabing pelikula, ang kala natin is yung fiction lang. Eh hindi, ang documentary ay isabing pelikula. Na ang kwento ay kailangang may narrative structure na sinusundan. Eh pwede ka rin namang mag-experimental na to the point na walang plot, walang story. Diba? Eh tayo lang naman ang nag-impose, no, sa history ng filmmaking na kailangan ang pelikula ay may narrative or may kwento. Pero ang totoo, ang pelikula ay pwede rin maging cinematic experience. Katulad ng mga nakikita natin sa experimental, avant-garde, underground cinema na hindi mo kailangang ma-entertain dahil sa kwento. Kahit yung mga visuals lang, no? May masasabi na silang cinematic experience na pwede mong i-interpret. At maraming multiple truths or the plurality of interpretations na pwedeng makuha, no, from those types of film. And ang pelikula na alam natin, dapat pa palaging live action, may artista ka na nakikita. Eh kahit naman ng animation, animated film, no, ay mga klase din ng pelikula. So ayun yung classic, no, definition ni Bordwell and Thompson. Okay. So let's hear it from Sir Nick de Ocampos, just a couple of minutes. Sana okay ang audio. I'll play it now. I am Nick de Ocampo, a filmmaker, film historian, and film literacy advocate. We can understand alternative cinema in a much better way if we look at what is dominant in what we consider to be Philippine cinema. Whatever is not mainstream commercial, this is where the alternative cinema would thrive. In other words, these are the short films, these are the documentaries, experimental films, home movies, student films, what we now consider to be archipelagic or regional films, as well as all these other films that are identified with certain communities and sectors. And that's why for me, alternative cinema is people's cinema. If the movie industry is mainly built on profit and entertainment and commercialism and would be intolerant of other forms of cinemas that are not entertaining, alternative cinema mainly tries to carve out, sections in our society, and it doesn't wish to, to be really thinking of its audience as one homogeneous monolithic mass, but rather it is very preferential to the poor. We talk of alternative cinema as a political tool. It can be weaponized against all kinds of injustices because cinema
especially in the age of digital technology, is plural. It is the kind of cinema that we have because the population is diverse. Bakit iniisa nila tayo? Bakit tayo isa lang tuwid ang tingin natin? One nation? No. Diba? This nation consists, especially for a country like ours, which is archipelagic, we are of diverse cultures, and therefore, let us celebrate our diverse cinemas. That's what the alternative cinema stands for. Ganda. Educate, inspire, empower. All right, there you go from UP Cineast Studio, no, and from Professor Nick De Ocampo himself, no, the one of those professors who advocate alternative cinema. Do you agree that cinema is diverse? Yeah, there you go. So I'm now getting your support, no? So thank you for that. So dahil dyan, tuloy-tuloy tayo, ano bang iba-ibang klase ng form o forma ng alternative cinema? So ito yung pinaka-basic niyan, bukod sa full-length films, no? Pwede rin naman mag-alternative cinema yon, pero mas madalas makakakita tayo ng short film or short feature. Ay, ito nga, malaking discussion na agad na, sir, ang short film ba ay considered ng pelikula? Definitely, no? Kasi ang pagpipelikula hindi naman kailangang required na 1.5 or 2 hours, no? Kaya hindi lang siya pang what do you call this, yung pang stepping stone na para makasali ka, makapasok ka sa industriya. Hindi, ngayon pa lang na ginagawa nyo na yan ay nandito ka na sa alternative filmmaking, no? So binubuo mo na yung portfolio mo, no, kung tawagin. And of course, documentary film, experimental film, animation or animated film, at iba pa. May iba't ibang approach din. Pwedeng may pagka-realistic ba ito? Mga istorya galing sa lipunan, no? May pagka-realist ba ito? O may pagka-experimental nga, no? Na hindi kailangan may plot, hindi kailangan may narrative, pwede rin itong maging abstract, no? So, malaya ka sa style. Hindi ka kailangang mag-conform sa iisang standard lang kung paano ginagawa ang pelikula. Yun ang nagustuhan ko dito. No? They give us freedom, no, to express ourselves. And thematic content, no? Social realism ba ito? Pwede ka rin naman mag-fantasy, no? Mag-fictionalize. No? Why not? O for education purposes din ba ito na pwede mong ipalabas sa mga eskwelahan, no? At iba pa. Or film usage for artistic purposes ba in a way na pang-express mo ba to ng iyong sarili for personal expression tulad ng ginagawa ng mga painters, no, at ng iba pang mga artists? Is this for research purposes? No, is this for instructional purposes? Or katulad ng magiging topic natin ngayon, it can be a tool for activism and social advocacy. No, so maraming pwedeng pag-aralan mga film usage, no? Pero ang pinaka-highlight nga nung i-discuss natin ay yung paano nagagamit ang alternative cinema as a tool for social advocacy. Kahit noon pang 1970s, 1980s, no? Mas lalong nauso yung alternative cinema. Kahit sa panahon ni na Raymond Red, no? Nick De Ocampo, yung mga generation nila at ang kanyang mga estudyante, magamit na sila ng mga Super 8, no? 16 millimeters, at kahit naman 35mm ay pwede rin. At especially nung na-democratize na ang filmmaking, nagsulputan ng mga DSLR cameras, mga camcorders, no? Any one of us, no, can get that camera and start filming. No, yun ang parang democratization of cinema, no? Kahit nga ang smartphone or mobile phone natin ay pwede nating gamitin sa pagpipelikula. Hindi required na kailangan high-end, sophisticated yung mga technology na gagamitin, no, sa paggawa ng alternative films. So parang yun ang pino-point out nga dito ng alternative filmmaking. At marami na rin mga genres, no? Kasi nga diverse ang pelikula na pwede nating makuha, no, or matutunan from alternative filmmaking, no, from the topic today, which is social advocacy film, all the way, no, to the music video. Even music video, no, is an alternative film. Lalo na may narrative, no,
kwento ka rin doon na mayroong music. At marami pang iba, political film, fourth cinema, third cinema, no, underground film, surrealist, educational film, science film, at student film na ginagawa nating lahat. No, lalo na pag nasa film school. Mga thesis film, yan ay mga alternative cinema na rin. Okay? So, there you go. Ngayon, naipakilala ko na ano ba ang alternative cinema kahit papaano, no, sa konting background na yon, from the definitions of other film scholars at ano-anong mga aspects na meron sa alternative cinema at ano pa yung mga genre na meron sa ganitong klase ng pagpepelikula. So, ngayon naman ay isa sa mga genre niya ay tinatawag nga nating social advocacy cinema. What is social advocacy cinema? So, I personally defined it. No, of course, it's based on my study. No, after kong mapanood yung iba't ibang klase ng pelikula na ginawa, yung tinatawag natin alternative multimedia collectives na i-introduce ko rin mamaya. So, nag-come up na ako sa ganitong definition. Social advocacy cinema refers to the subgenre of alternative cinema in various forms, such as short film, documentary, animation, experimental, avant-garde, underground, music video, and other works on video that progressively and politically present socio-political issues based on the narratives of the marginalized sectors that aims to advocate a course of action or solution towards the desired social change. Simply put, there are filmmakers or multimedia collectives that intentionally and consciously utilize film as a tool for social advocacy. It's a noble act. It's a noble motivation. Not necessarily for profit and not at all, no? But really to disseminate alternative ideologies, to disseminate alternative narrative. Alternative narrative, ibig sabihin, mga kwento na madalas hindi natin napapansin because this world, this society is bombarded with what we call grand narrative. No? At kaninong mga kwento yung madalas nating naririnig. Pero yung mga kwento from the subaltern sectors or the marginalized sectors of society o yung ika nga ni VP Leni Robredo, mga kwento ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sila ang bida, no, sa ganitong klase ng pelikula. Mga kwento nila, no, ang pinaprioritize sa ganitong klase ng alternative cinema. But, sir, nakakita rin naman ako ng mga pelikula na kwento ng mga marginalized sectors kahit sa mainstream or sa iba pa, no? Well, makikita mo rin ang difference. Lalong-lalo na at lumalayo sila sa konsepto ng poverty porn. No? Sa poverty porn kasi ay madalas ay helpless, no, ang mga characters na mula sa mga marginalized sectors of society. Pero makikita nyo mamaya from my examples kung paano na-empower, no, yung mga nasa laylayan ng lipunan at kung paano nagagamit ang pelikula para mas maunawaan natin ang kanilang kwento at ano ang kanilang pinanggagalingan. Okay. Social advocacy filmmaking, or for others, they also call it political and progressive cinema or people's cinema. It's not totally new, no? Sa panahon ngayon. Panahon pa ni former President Ferdinand Marcos and former President Corazon Aquino. No? May mga nag-emerge na nasabihin nating media collectives din, no, nung panahon na yon, na ang layunin ay ganoon din, no, para i-expose ang mga social issues at i-amplify ang boses ng ating mga kababayan. Halimbawa nga nito, no, ay ang Communication Foundation for Asia noong 1980s. It was a religious-run media center. Ang Asia Visions Media Foundation, ang daming documentaries na nagawa nila, no, na tinatalakay ang mga isyong panlipunan, no? Noon din panahon ni Marcos all the way sa panahon ni Aquino. At another example ng media collective ay ang Alternative Horizons, no? So noon pa man, lalo na noon, no,
na kaliwat kanan yung mga pinagdadaanan ng mga Pilipino bago mag-people power, diba? Mga abuse, no? Mga human rights violations, kitang-kita yon, no, sa naging karanasan ng ating mga kababayan at ang naging objective goals, no, ng ganitong klase ng collective ay i-expose yon, ipakita ano yung totoong nangyayari sa ating bayan, ano ang totoong nangyayari sa ating lipunan. At syempre, to advocate, no, to advocate social change, no, lalo na nung panahong iyon na kailangan ay magbago na, no, yung klase ng pamamahala, mawala na yung corruption, etc. Jesuit Communications Foundations, yeah, pwede rin, sir, no? So, at iba pang mga alternative media collectives during those times. Pero ito kasing tatlo yung pinaka-sikat, no, at madalas na napag-aaralan. And then, so fast forward, no? Mula 2000, umupo si President Erap Estrada all the way to the current administration that we have, no? Kay President Rodrigo Duterte. Para bang yung mga problema natin noon sa panahon ni Marcos, panahon ni Aquino, no, the extreme poverty, no, yung mga human rights violations, extrajudicial killings, no, yung mga labor contractualization at marami pang iba. Up to this day, 2021 na, sila pa rin, ganun pa rin, no, ang problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. So, nakikita niyo ngayon sa screen, no? These are the examples of socio-political issues in the Philippines. Demolition and eviction from residences of the urban poor community. Labor disputes, contractualization, illegal dismissal of the workers, mga na-endo, at yung mga basta na lang nawawala ng trabaho. Land grabbing by private sectors and killing of farmers. Discrimination of the indigenous people, lalo na yung mga issue natin sa lumad, di ba? Enforced disappearances and EJK. Children and women abuse, war and conflict, natural and man-made disasters and tragedies, environmental degradation and human rights violations, and social injustice, to name a few. So these are the selected alternative multimedia collectives that I want to introduce to you. Now, they came from here in Metro Manila and other neighboring provinces in Luzon, Visayas, and Mindanao. So they emerged between panahon ni Erap up to this day. Active pa rin sila. So we have the Kudao Productions, Tudla, Mayday, all the way to the Breakaway Media. To name a few. Ilan lang to sana ipapakita ko ngayon, no? Pero marami pa yan na pwedeng mapag-aralan. So konting introduction lang. Katulad ng Kudao Productions na nag-emerge, no, noong kasagsagan na gusto nating i-overthrow si President Erap Estrada sa Malacanang, no? Kaya ang kauna-unahan nilang documentary ay ang Oust, no, noong 2001 at na-establish na rin noong 2001 sa Quezon City, ang Kudao Productions. And up to this day, no, kilala na siya sa mga social advocacy cinema na kanyang pinoproduce aside from news website na mini-maintain nila at mga community radio productions. And of course, we have from Southern Tagalog region, established also in 2001. No? Di pa yata sila pinapanganak. Oo nga, kaya nga, kinukwento ko kung ano yung nangyari nung panahon na yun. So ST Exposure, no, from Southern Tagalog region, ang sikat na social advocacy film na nagawa nila, documentary din, alingaw-ngaw na mga punglo. No? Human rights violations ni Major General Jovito Palparan at ni former President Gloria Macapagal Arroyo. No? Tudla Productions. Siguro kilala ito ng karamihan. No? 2003, na-establish din dito sa Metro Manila. Kilala din sa sangalan ng Tubo na mamaya gagamitin ko pong example. No? At ang Barikada, no? A short feature about the demolition of the urban residents. We have the Mayday Multimedia. Ito naman ang pinaka social advocacy films na palagi nilang napuproduce ay tungkol sa mga labor issues. No, ang laging subjects nila or characters sa kanilang mga documentary, sa kanilang mga pelikula ay ang mga poor working class at ang kanilang mga kwento.
Okay. And then, Aninaw Productions. Ang mga multimedia productions or alternative multimedia collectives, hindi lang naman sa Metro Manila. Kahit sa Visayas at Mindanao ay nag-exist din sila. So we have Aninaw, no, from Cebu City, no, active noong 2008 to 2010 hanggang na re-establish na lang ulit nitong 2017. We also have PMC or Pinoy Media Center, established in 2010 dito rin sa Quezon City. Kilala sila sa pag-democratize ng journalism at makikita nyo sa YouTube ang kanilang Eskinita, ang alternatibong ruta, mga documentaries in the parang web series siya in the form of documentary na ine-explore, no, ang iba't ibang klase ng social issues. And Sinipanayanon from Iloilo City, no, in 2012, in 2011, and Kilab Multimedia from Davao City, and Film Weekly. No? Nanggaling to talaga sa Pinoy Media Center, pero pwede humiwalay na pwedeng independent online source of alternative news and video documentaries na rin sila. Dalas nag-upload ng social advocacy films, ideally ay weekly. Yun ang intention nila, kaya Film Weekly. No? Weekly ay naglalabas ng social advocacy films sa kanilang Facebook. No? And the breakaway media, pangalan pa lang, di ba? To break away from the mainstream media from Davao City. No? At siyempre, nandyan din ang RESBAC from the leadership of Kiri Dalena, no? Established in 2016. This is a collective para i-expose, no, yung mga pinagdadaanan natin sa war on drugs and EJK sa administration natin ngayon. At karamihan, ginagawa nila mga experimental, avant-garde, social advocacy films. Okay. At marami pang iba. No? So, ang point din ito is, Kiri Dalena is, isa din sa mga founders ng ST Exposure. Totoo yan. No? Mga kasama niya yung mga kaklase, no, sa UP Los Baños. Tapos bukod sa ST Exposure, si Ma'am Kiri Dalena ay nandito rin sa RESPA. Isa nga sa mga founders din. Ayan. So sobrang active nila sa social advocacy filmmaking. At yung nakikita nyo ngayon, mga example lang ng ginawa ng mga tinatawag nating alternative multimedia collectives. No? Yung iba, ang term nila ay political film collectives. Ako, mas gusto ko tawaging alternative multimedia collectives. Bakit? Kasi hindi lang naman pelikula, sa totoo lang ang ginagawa nila. Iba't ibang forms ng media, katulad ng newspaper. May mga community newspaper yung iba sa kanila, community radio, di ba? May digital magazine, news website, may mga literary pamphlets pa nga silang inilalabas. Ang point is, may iba-ibang forms of media na ine-explore nila ng mga artistic productions aside from cinema. Cinema is just one of those tools, no, na ginagamit ng alternative multimedia collectives. However, ang focus natin ngayon is para lang sa social advocacy cinema. Another topic kasi yung other forms of media.